Ayan. Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon po magandang gabi diyan sa Pilipinas at magandang hapon sa UAE. Well, gusto ko lang pong i-share kung ano po yung experience ko, kung paano po yung way na nakarating ako dito sa Croatia. So, magbibideo na ako ngayon habang wala pa yung mga kasama ko sa accommodation. So, anim kami ngayon. Sa trabaho na sila. So, habang wala sila, mag-iingay muna ako para pag dumating sila, parang wala lang nangyari. So, hindi na alam, nag-record na ako ng video. So, ayun po, bale, nag-apply pa ako ng papuntang Europe. So, eventually, nag-decide ako kung paano pumunta dito. So, sa awa ng Diyos, nakarating naman ang maayos. Pero madami akong mga konting-konting pinagdaanan bago makarating. Kasi nga, nung umalis ako ng UAE, ay timing naman na merong bagyong paparating. So, hindi namin in-expect. Ako mismo, hindi ako fully aware. But na lang, nag-message yung kaibigan ko. Salamat po kay Ate Liberty. Kasi nag-message siya sa akin na meron daw palang paparating na heavy rain. So, hindi ko alam kung paano gagawin at that time kasi nag-ready pa lang ako ng mga gamit ko, nag-impake pa lang ako. Inaayos ko pa lang yung mga ipapadala sa Pilipinas at hindi pa ako ready sa next na step. At saka nag-aabang din ako ng gratuity ko galing sa company. So at that time, hindi pa ako naka-mindset kung ano lang gagawin puntang airport and everything. So sinabi niya sa akin, may paparating na okay, sabi ko sige, ulan lang naman yan, kakayanin naman siguro, hindi naman siguro ganun kabigat. So, naghanda ako. And then, fortunately, na-impake ko na yung mga gamit ko, na-ready ko na rin yung ipapabagahe ko sa Pilipinas, yung mga natitirang gamit ko sa UAE, pinadala ko na. So ngayon, ang nangyari, na timing naman na that night, dumating naman yung aking gratuity. So nakabili ako ng bagong phone, nadadalhin ko dito sa Croatia. So andito ako ngayon sa Croatia, guys. So baka natanong niyo lang kung bakit ako nag-record. Kasi syempre gusto kong i-share yung experience ko. At the same time, baka may mga tanong kayo regarding sa kung paano nga ba mag-process ang papuntang Croatia. So eventually, pupunta tayo dyan. Sa ngayon, gusto ko muna i-share yung aking experience. Ano yung mga kailangan i-prepare at ano yung mga kailangang paghandaan. Kasi, pasensya na kayo guys, hindi naman ako totally bagong gising pero nagpapahinga ako ngayon kasi bukas magsisimula na ako ng trabaho ko. Ayun. So, back to the UAE. Sorry. Ang nangyari, so, that night, habang naka-prepare na ang lahat, natulog na ako. Pagkatapos kong bumili ng phone, pagkatapos kong naganda ng mga gamit. So, everything is ready. And then, mga alas 3 o alas 4 yata ng umaga, biglang bumuhos na yung ulan. So, ayan, nagsimula na siya. Sabi ko, okay, bukas pa naman yung flight ko. That was April 17, 2 a.m. Sabi ko, maaga pa naman ngayon, which is 16 pa, 16 kasi dapat 16 ng hapon or gabi, dapat nasa airport na ako. So, sabi ko, okay, maaga pa naman. Sabi ko, okay lang yan. Hapon pa naman yung plano kong pumunta ng airport. Sabi ko, sige, pwede pa yan. Deadma lang muna sa ulan. So, pagkatapos nun, syempre, ang plano ko pa nung una, magbabas lang ako. Gusto kong magbus from Khalifa City to bus station and then bus station papuntang from Abu Dhabi to Dubai kasi meron pang laman yung aking Hafilat card, yung aking bus card which is meron pa akong I think 50 kasi nga pinakandaan ko yung travel ko. And then meron din akong NOL card, yung bus card or metro card ng Dubai. Meron din akong like 60. Sabi ko kasi yung flight ko is from Turkish Airlines, so papunta siyang Terminal 1 ng Dubai. Sabi ko, okay, magkasya pa to. Kasi plano ko bumaba ng Ibn Battuta bus station, then transfer ako ng Ibn Battuta Metro bus station, red line, papuntang Terminal 1. Kasi yung red line na yon nandun yung Terminal 1.
I think ang dulo nun is Center Point. But then, before makarating ng Center Point, dadaan na siya ng Terminal 1 tsaka Terminal 3 ng Dubai Airport, ang Metro Red Line. So sabi ko, sige, ganun na lang gagawin ko. So magtitipid ako kasi kailangan ko nga magdala ng pera papunta dito, which is kailangan i-convert ng euro. So, most of my monies are converted already into euros. Wala na akong dirhams na hawak. Kasi sabi ko, kailangan nga may baon na pera. And then, sa tapos niyan, tulog na ako ng mga alas 12, alam mo. Pero hindi ako makatulog talaga actually dahil sa travel. Dahil na-excite ako kung anong mangyayari after that. So, anong nangyari? Umulan ng umulan. So, yung bahay ng kaibigan ko na tinutuluyan ko, which is an Australian, sabi niya, malakas ang ulan, baka bagyuhin tayo, kaya baka bumuhos yung mga mag-drip yung mga ceiling. So, hindi ako nakatulog ng maayos, nag-ready ako ng mga timba at mga bucket para isalo doon sa mga sa mga drips or dripping kasi ayan nga tumutulo na sa kesame. So, eventually, palakas ng palakas. Like literally, mahangin na, malakas ng buhos ng ulan, like literally parang bagyo na siya, yung maya-maya maririnig mo yung hangin, at saka yung buhos ng ulan, iba na. Sabi ko, no, baka bagyo to, sabi ko. Hindi ko in-expect na magkakaroon ng bagyo sa Dubai. So sabi ko, baka, hindi ko alam kung paano to, ano gagawin ko. Sabi ko, deep in my mind, parang, sige lang, okay lang yan, mawawala din yan. Pero, worried ako na baka mamaya, mas-stranded ako somewhere. Pero hindi ko siya masyadong binigyan ng pansin. Tamang-tama, I think, tumigil din ang ulan around 6 or 7. So, gising na kami. Hindi na ako nakatulog ulit. So, that time pa lang, wala na akong maayos na tulog. So, ang nangyari, gumising kami, tingnan namin yung mga nangyari aftermath ng ulan. Like, literally, bahang-baha. Like, literally, yung mga roads, mataas masyado yung tubig kasi nga walang walang drainage system sa Abu Dhabi. Kasi yung design is, hindi siya kailangan kasi nga wala namang in-expect na ulan na ganun kabigat. So, yung tubig, mataas, sobrang taas. Tapos, sabi ko, hala pa paano yun kung magta-travel ako papuntang bus terminal, nakakaya naman sa kaibigan ko, sabi, ihatid niya pa ako doon. Sabi ko, contact ko na lang yung aking car lift friend ko na may car lift or nagka-car lift siya from Abu Dhabi to Dubai. Fortunately, hindi ako nakapag-abiso ng maaga. So, parang ilang hours na lang ng travel ko. Saka ako nag-message na kasi nga hindi pa ako nag-confirm. At that time, wala siyang maibigay o hindi siya pwede kasi siya mismo ayaw niya mag-travel na mataas yung tubig or may baha papuntang Dubai kasi nga daw na-stranded pala sa daan. So, hindi ko anticipated yung mga scenarios in between papuntang Dubai na meron pala mga cases na talagang babahain yung mga daan, mga portion. Sabi ko na lang, sige baka meron kang kakilala kasi magka-car lift na lang ako papuntang Dubai Airport. So, fortunately, sa awa ng Diyos, nagbigay siya ng someone. So, ayun, which is si Kuya, nalimutan ko pangalan niya, sorry po Kuya. Siya yung naging ticket ko na makarating ako ng airport, hindi man maaga, pero sure na makakarating ako ng airport. And then eventually, ang nangyari, nung time na yun, nagbiro pa siya na sabi niya, tara alis na tayo kasi bumuhos ng ulan. Pero hindi pa pala. Eventually, nung nasa daan na kami, talagang bumuhos yung ulan. So, literally, inabot kami ng heavy rains, tsaka flood doon sa daan. So, chill lang kami. Iniisip namin, sige, importante makarating tayo ng airport. Siguro, if I'm not mistaken, more than 10 or 15 or 20 na portion ng daan na baha na kailangan naming sulungin. Sa awa ng Diyos, dahil, ayun, binigyan naman kami ng opportunity na makapag-travel. Nakarating kami ng Dubai. So, from 3 o'clock in the afternoon, nakarating kami ng Dubai ng alas 7 ng gabi. So, very challenging. Sabi ko, paano kaya? Sige, sabi ko na lang,
if makakarating talaga ng Dubai, makakarating talaga. If it's meant to happen, it will happen. If para sa isang bagay, mangyayari yan. Kahit may bagyo pa yan, kung may ulan pa yan, or may calamities pa yan. So, for me, nakanda lang ako, or ginawa ko lang yung process. So, I just go with the flow, ganon. Pero syempre, nagbiro pa si ko, sabi niya, baka kuya, baka hindi ka makalis ngayon kasi nga baha, tsaka baka mag-flood doon sa airport. Sabi ko na, wag naman kuya, pero sige dahil nandito na tayo, subukan na natin magbiyahe kasi sabi ko naman, hindi naman ako mag-pay kung magkano yung kailangan bayaran. Kasi nga, parang nag-decide na ako nag-option na ako na mag-car lift, so dapat push na tuloy-tuloy na siya. Nakarating kami ng airport 7 PM, let's say mga ganon, as daming baha. Dumating pa sa point na sa dami ng mga areas na or portion sa road na sinulong namin na ma-survive namin yung baha, like few steps or few meters away na lang kami sa airport. Sabi pa ni kuya, baka kung kailan, sabi niya, sa dami ng bahang dinaanan natin, kung kailan malapit ka sa airport, saka pa tumirik yung car, tsaka hindi na umandar dahil nga sa sobrang taas na ng tubig. Good thing na yung car na bitbit ni kuya is kind of elevated ng konti, mataas, hindi siya yung lowered na kotse. So, yung tubig, hindi nasusurvive ng makina yung tubig sa labas, at saka somehow actually nabasa yung kanyang kotse, na pinasukan ng tubig yung kotse niya. So worried siya noon kasi syempre mabaho, madumi, kailangan ipalinis, kailangan car wash. So kung kailan na yung malapit na, dun pa talaga bumuhos yung ulan, may kidlat na, yung ibang mga sasakyan hindi na makapush, talagang nandun na sa daan, naiwan na, lumalabas yung mga tao sa car nila kasi kailangan nilang pag-evacuate, parang gano'n sa car nila. So, lumabas na sila, sabi namin, tinginan lang kami ni kuya, sabi ko, ikaw kuya, basta sabi ko may tiwala ako or ikaw yung nagda-drive, ikaw yung may kotse, sabi ko, pasahero lang ako, basta ang goal sana makarating ng airport, gano'n, na safe, tsaka okay naman. Sa awa ng Diyos, nakarating nga kami ng airport, so nandun na nga ako sa airport. Since ang flight ko is 2 AM pa ng 17, so nandun lang, nag-aantay lang kami ng flight kasi 3 hours bago mag-open yung information sa screen, na 3 hours pa bago mag-open yung check-in counter. So 7, 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11, mga 3 hours din akong palibot-libot sa airport, nag-charge, nag-chat. Ayun, tsaka minimit ko yung mga ibang passengers na same kami ng flight para alam namin kung saan kami magpupundo. Ganon. So, pumila na kami. Pero wala pang check-in counter na open. Nakapila lang kami, doon nag-aabang. Kakaabang, hinabot na lang ng alas 11. Wala pang information kung cancel ba ang flight or delayed ba yung flight. So, yung ibang mga passengers, yung ibang mga airlines, nagbigay agad ng information. Canceled yung mga flight through any GCC countries, Saudi, Bahrain, Qatar, tawag nito, Bahrain, Kuwait, canceled sila. So, merong information na cancel, samantalang sa amin, wala kaming nare-receive. So, paano gagawin? Sinagabang kami. Problema namin, yung office ng Turkish Airlines, sarado at that time. So, anong gagawin namin? Hindi kami pwede magtanong sa office kasi sarado, ang dami ng tao, tapos padami yung tao sa airport kasi nga baha sa labas. May dumarating na nga, basang-basa sa ulan. Akala ko pinagpapawisan yung pala, basang-basa sa ulan kasi talagang sinulong nila yung mga baha. So, nasa airport na kasi ako, hindi ko na nakikita yung nangyayari sa labas kasi syempre, focus na ako dun sa goal na makaalis, yung sa labas. Kumbaga, kasi similip man ako, hindi ko na makikita yung nangyayari. Pero alam ko na umuulan pa rin ng malakas. Hindi ko na-anticipate o hindi ko naisip na ganun siya ka daming volume ng ulan ang darating or bubuhos. So, sa loob lang kami, nag-aantay lang kami ng update. Eventually, nandun na kami, umabot na ng 11, umabot na ng 12:30. Saka, late na namin na-receive yung mga information. Delayed pala ulit yung flight namin. Yung 2 AM na flight, na-delayed ng another more than an hour. Or let's say,
delayed ng delayed. Actually, naka 5 beses sila ng delay ng flight. So, from 2 a.m., eventually, yung flight namin, which is nalaman na namin morning na yung flight namin is magiging 1:35 in the afternoon ng 17. So, kulang kami sa tulog, hindi kami makaalis sa pila namin, worried kami. Saka pa nalaman na delayed. But siguro, good thing, kasi delayed lang siya, hindi siya canceled. Sabi ko, siguro, ano ba mas maganda, yung canceled na lang or yung delayed lang. So sabi ko, sige, sabi ko, total hindi pa naman siya canceled, wala pa, mag-aantay pa rin tayo, mag-aabang pa rin kami. Natulog na lang muna kami doon sa natulog kami sa, food court. Naghanap kami ng pwesto kasi ang dami na doon mga tao na nag-aabang or natenga dahil sa canceled nga yung flights nila or delayed din. So, sama-sama yung iba naman, umuwi pa kasi malapit lang daw ang bahay nila. Sabi ko, okay. So, ang iba naman, nag-stay na lang kami. Actually, may namit akong 2 students na Indian. One is a student in Helsinki and another one is in Germany. Sabi ko, okay. Sabi ko, pauwi na sila ng kanilang mga, countries para mag-aral ulit. Tapos, since alam namin na afternoon pa, natulog muna kami, kumain, then bumalik na kami sa pila namin. Hindi pa rin bukas yung airline, mga around 11 or 12, sarado pa din. So, umabot na ulit ng siguro mga alas 12 na, hindi pa rin kami nagbo-boarding. So, wala pa rin kaming boarding. Eventually, siguro napansin na ng airlines na yung mga tao, aligagana, talagang gustong-gusto nang sumakay ng eroplano. So, pinasakay na kami ng eroplano. Nag-boarding na kami, pero yung boarding namin, inabot pa rin ng ilang oras bago lumipad yung eroplano. Syempre, hindi naman namin masisisi kasi nga, force majeure. Saan tayo magagawa dyan? Kasi nga, that's natural. So, anong gagawin namin kundi mag-antay? Tsaka delikado rin, baka mamaya kung kaya nasa ere ka na, saka pa magka-problema. So, hindi naman nangyari sa awa ng Diyos, tuloy pa din. So, wala kaming choice kundi mag-comply. So, hanggang sa nakarating na kami, nakapag-travel na. And then, kasi yung flight ko is connecting flight from Dubai to Turkey, or Dubai to Istanbul, then Istanbul to Zagreb. Kasi Zagreb yung flight na pinili ko. Connecting flight siya. So, nandun na kami sa aeroplano, hindi pa namin alam kung canceled or delayed yung flight namin ng papuntang another country, yung connecting flight. So, worried kami, sabi, oh my God, I only have 45 minutes to catch the next flight. Yung iba naman, oh my God, I have to run. Kasi sabi niya, 20 minutes na lang ang matitira na bago lumipat. Hindi namin naisip na, for sure, maka-cancel din yan. Kasi ilang oras lang hindi naman nila hawak din. So eventually, nagbigay ulit ng notice or ng information yung Turkish Airlines. Late na naman, nalaman namin na sa aeroplano na kami na yung mga flights din namin is nagkaroon din ng delayed or nalipat sa ibang mga flights. So, nag-change ng flight details, ganon. So, pagdating namin ng Istanbul, kailangan namin mag-decide kung gusto pa ba namin magstay sa hotel or diretso na lang sa transfer area. Kasi nga, mayroong parang transfer location ng mga connecting flights, and then pwede doon mag-antay na lang. Ganon. So, ang problema namin, since ang flight ko, naging 6:55 ng 18. So, the next day ulit, nandun ako sa airport. So, kailangan ko na naman magstay ng almost 8 hours, sa airport, or sa Turkey, para sa sunod na flight. Ngayon, ang sabi sa amin, may free accommodation kami. But then, hindi sila magbibigay ng visa. Hindi kami pwedeng lumabas sa airport kasi wala kaming Turkey visa. Ngayon, kami mag-a-apply noon sa government. So, magbabayad na naman kami ng lira, Turkish lira. Sabi ko, hindi na ako gagastos. Sabi ko, pwede naman. Buti na lang,
And din yung ugali na kailangan magtanong, kailangan mag-clarify, kailangan magganito, ganyan-ganyan. So, bumalik kami doon sa Turkish Airlines na customer service center. Tinanong namin, sabi ko, Madam, what if we don't want to avail the free accommodation provided by the Turkish Airlines, and I just want to stay here in the airport, what will be the procedure, parang ganun. Sabi niya, sige, if you want to stay here, you can just go to the transfer area, and then labas kayo ng immigration, pero within the airport lang kayo. So nandun lang kami, bawal kaming lumabas ng Istanbul na airport. So bawal maggala-gala. Ganon. Then to compensate the free accommodation, may free food na lang. So I was expecting yung free food is like heavy meal kasi nga wala kami maayos na pagkain, hindi kami kulang kami sa tulog. Akala namin hindi na tawag nito, heavy meal yung ibibigay, hindi pala. So, anong nangyari, nandun kami sa airport, kumain lang kami ng burger, tsaka fries and everything, and then, nag-abang kami. Natulog na naman kami sa airport. Natulog na naman kami. Yung mga kasama ko, mga youth, mga 22-23 yata, or 23-24, buti na lang sa Istanbul Airport, sa Turkey Airport, meron doong parang youth lounge. So, actually, hanggang 35 lang yung age na pwedeng magstay doon. Kasi yun lang yata yung, nila ng youth na, yung basihan nila ng age ng youth nila. So, from up to 35 lang. Sabi ko, paano hindi ako pwedeng sumabay sa inyo? Sabi ko, sige, kayo na lang, doon na lang kayo. Hanap na lang ako ng pwedeng matulog. Sabi, hindi sa gawa natin ng paraan. So, sa awa ng Diyos, hindi naman nagtanong yung in charge doon kung ilang edad, basta sinwipe lang niya yung passport, and then nagstay kami doon, siguro mga 3 to 4 hours, pero magkaiba kasi kami ng flight tsaka ibang destination. So akin, mga 4 hours of waiting, yung isa naman 6, ang isa naman 8, ganon. So ako yung unang gigising, ako yung unang aalis, kasi nga hindi pa din alam kung saan gate kami pupunta para sa boarding. So, nangyari, natulog kami, nakapagpahinga ng konti, nakakain ng konti. So, after that, gumising na, punta na dun sa gate. Ay, ganon. Parating naman ng gate, wala masyadong tanong kasi nga dahil nga delayed na siya. So, chinek lang yung passport, tsaka yung visa, binigay lang, yun lang, yung passport control ng papuntang Zagreb. So, very challenging, pero yung way niya, parang smooth, alam mo yun, yung parang, ang daming pinagdaanan, pero when it comes to visa and immigration and boarding and flights, parang eventually, dinala ako sa Zagreb. Dumating ako ng Zagreb around 8 yata or 9, sorry, nalimutan ko na yung oras ng flight ko. But early kami dumating kasi nga 2 hours yata. So 6:57, 8:55. Nandun na kami sa airport. Nung dumating kami sa airport, nagmamessage na pala yung aking employer tsaka yung contact person na magsusundo sa akin. Kasi nandun na pala sila, nag-aantay na pala sila sa akin. Kasi nga, dapat 17 ako dumating, tapos naging 18. So, nag-stay na sila. As in, ang bilis ng mga proseso. Kasi nung time na yun, biglang sinabi sa akin na kailangan mo na mag-travel to Dubrovnik. Kasi nga, 10 hours yun. 10 hours na bus ride ka, magbabas ka lang kasi ikaw lang mag-isa. Sabi ko, okay. Sabi ko ganun. So, binook nila ako ng bus. Sila na nagbayad, employer nagbayad. And then, bigyan ako ng SIM card and nag-sign ako ng contract. And then, sumakay na ako ng bus. So, parang hi, hello lang. Hi, hello, nice to meet you. This is me. This is my husband. This is our contact. This is our contact person, and then I will message you in your WhatsApp when you come there, or just activate the SIM card, blah blah blah. Then sakay ng bus, bam! Biyahe. Pag biyahe, syempre, akala ko parang wala pa ako sa katinuan ko, char. Kasi nga, puyat pa ako, halata naman yata, wala pa akong maayos na tulog. Puyat pa, nagsabi agad yung siguro nagsabi yung driver na okay, may mga stopover tayo kasi 10 hours yung flight na yung biyahe natin. So parang yung 10 hours na yun na travel ko papuntang Dubrovnik, parang nag-tour ako. Parang ako nag-tour sa buong
hindi naman sa buo, sa ano lang, kumbaga sa Croatia, parang ako nag-tour sa Croatia, kasi ang daming stopover na mga cities na dadaanan. Nalaman ko na ang dami palang islands ang Croatia, and then connecting din sila ng mga bridges and tunnels. So ang ganda, like amazing yung ano sa labas, yung view. So parang hindi ako na bored, hindi ako worried, hindi ako na parang natakot. So parang ang sarap pa sa feeling na wow, ang ganda pala dito talaga. Nakita ko yung view ng Croatia, na-appreciate ko yung mga mountains, parang may mga snow sa taas. I think wala naman yata snow dito eh. Pero yung may mga puti-puti sa ano ano, sa horizon ng mountain. So, ang ganda. Tapos yung na-amaze ako sa idea na talagang binubutasan nila yung mga bundok, magkaroon lang ng gawaan ng daan papuntang kabilang bayan, papuntang kabilang area, parang ganun. So, ang daming tunnels, ang daming tunnels. Tapos yung tunnels niya talagang one way, isa lang. Nakakatakot pag sa ano ka, nagka-emergency ka, gano'n. Pero meron naman, organized naman sila. So, ang ganda ng road, very smooth yung daan, ang ganda ng view, ang sarap sa feeling, parang gano'n. So, and then, obviously, nakatulog din ako, and then dumaan sa mga different cities or suburbs kasi wala siya sa main nasa coastal area ang mga bayan. So, ayun, ang ganda. Sobrang ganda ng view. Na-appreciate ko siya, parang gustong-gusto ko. Sabi ko, ang ganda naman dito, gano'n. So, eventually, dumating ako ng Dubrovnik ng around, ano bang oras yun? 8:15 yata, mga gano'n. Kasi umalis kami ng 10:20 or 10:15, then nakarating kami dito ng 8:20, ganun. So, ang haba ng biyahe, nakakapagod, grabe. So, worth it naman yung process. Yung process, worth it naman siya so far. And then, nakarating ako ng Dubrovnik, and then, pagdating sa bahay, meron na yung mga naunang mga galing ng Qatar, 5 sila galing ng Qatar. Actually, madami doon sila. Tapos yung ibang makasama nila, nalipat ng ibang job location. So, yung area nila is nandun sila either sa Split or sa Revenge, ganun. Then kami dito din, ako lang yung nadagdag sa kanila sa ngayon. Pero I believe, meron pang darating na 4, so magiging 10 kami dito na staff sa aming work. Ayun, tapos, ano siya, ayun, so far, yun yung experience ko. So, tuwang-tuwa ako, pagod, pero at sa awa ng Diyos, nakarating ako ng Croatia. So, sa next ko na video, ipapaliwanag ko yung process ng pag-a-apply ko sa agency and paano nga ba nag-start nung proseso at paano nga ba nagkaroong idea na why Croatia, bakit dito yung napili ko, bakit etong agency, paano yung mga pesos. Susunod ko na video. So guys, maraming salamat. I hope hindi kayo na-bored. I hope na-enjoy yung aking video at sana follow nyo naman ako kasi I'm planning to do vlogging here pero focus muna sa work, then eventually magbablog ako, mag-share ako ng mga information, ano nga ba meron sa Europe, ano meron sa Croatia, and then paano makarating dito. So eventually, trying to do that to help others na kagaya ko na gusto rin makarating sa Europe. And then maraming salamat and see you soon. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.